Pasaporte ng Pilipinas. Ang kwento ng aking pambihirang paghihiganti. Nangunguna na naman ngayong taon ang pasaporte ng Pilipinas sa Henley Passport Index. Ibig sabihin, mayroong humigit kumulang 69 na bansa kung saan maaaring makapasok ng hindi nangangailangan ng visa o sa pamamagitan ng visa on arrival. Ang bilang na ito ay hindi man mas mataas sa 89 na bansa ng Saudi Arabia, ngunit ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga numero lamang. Ito ay tungkol sa tunay na kapangyarihan at paggalang. Sa sandaling makita ko ang balitang iyon, biglang sumagi sa isip ko ang mga mukha ng aking mga kaibigan na minsang humamak sa akin. Tinawag nilang walang kwentang papel ang pasaporte ng Pilipinas, isang ulila sa pandaigdigang komunidad. Ngunit ngayon, sila ang yumuyuko sa harapan ko. Ang dakilang Pilipinas, ang makapangyarihang pasaporte ng Pilipinas, gamit lamang ang pulang pasaporteng ito na kinikilala ng buong mundo, nakamit ko ang perpektong paghihiganti. Ngayon, hayaan ninyong isalaysay ko ang kwentong ito. Ako si Meriam, 25 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Riyadh. Ngayon, isa na akong Pilipino na may buong karapatan at pagkamamamayan ng Republika ng Pilipinas. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang kwentong lubusang nagpabago sa aking buhay. 3 taon na ang nakalilipas. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing officer sa Middle East branch ng isang kilalang Pilipinong conglomerate sa Riyadh. Sa aming departamento, 5 kaming babaeng empleyado at si Nora ang aming leader. Ipinanganak sa isang mayamang pamilya at nag-aral sa United Kingdom. Palaging tinitingnan ni Nora ang kanyang sarili bilang pinakamahusay. Nagsimula ang problema nang magsimula akong umangat sa aking mga gawain na may kinalaman sa aming head office sa Pilipinas. Nag-aral ako ng Tagalog at direkta akong nakikipag-ugnayan sa mga empleyado sa head office, kaya't ako ang naatasan sa mga mahahalagang proyekto. Mula noon, nagbago ang tingin sa akin ni Nora. Isang araw, sa oras ng tanghalian, lumapit si Nora at ang iba pang mga kasamahan sa aking mesa. Narinig ko na nag-aaral ka raw ng Tagalog. Huwag mong sabihing nagbabalak kang pumunta sa Pilipinas? Tanong niya. Sumagot ako ng tapat. Kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto kong magtrabaho sa head office sa Bonifacio Global City. Sa sandaling iyon, kitang-kita ko ang pangungutya sa kanilang mga mukha. Pilipinas? Sabi ni Nora na may kasamang pag-insulto. Iyang maliit na islang iyon sa dulo ng Asya. Ang pasaporte nila ay mas mahina pa kaysa sa atin. Isa silang ulila sa pandaigdigang komunidad na walang anumang katayuan. Sumabat si Hana tama. Kung pasaporte ng Pilipinas ang dala mo, palagi ka lang iimbestigahan sa airport. Madalas pa silang napagkakamalang iba. At ang hirap kumuha ng visa. Mas mabuti pang pumunta sa Amerika o UK. Mas masakit ang sinabi ni Lina. Ano naman ang gagawin ng isang babaeng Arabo sa Pilipinas? Kahit na makakuha ka pa ng citizenship doon, magkakaroon ka lang ng isang walang kwentang pasaporte. Pati si Maya ay nagsalita. Narinig ko na mismong mga Pilipino ay tinatawag ang bansa nilang third world country. Marami sa kanila ang gustong mag-migrate sa Amerika para akong pinupunit sa sakit. Ngunit ang tunay na kahihiyan ay kasunod pa. Magpustahan tayo, deklara ni Nora. Kung si Meriam ay makakapunta sa Pilipinas, makakakuha ng pasaporte ng Pilipinas at makakatanggap ng espesyal na trato gamit ang pasaporteng iyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking designer bags. Pero hinding-hindi iyon mangyayari
dahil ang pasaporte ng Pilipinas ay hindi man lang makakatungtong sa kalingkingan ng pasaporte ng Saudi. Nagtawanan silang apat. Ako naman ay nanatiling nakatayo roon, hindi makagalaw, puno ng galit at kahihiyan ang buo kong katawan. Nang gabing iyon, umiyak ako sa ilalim ng aking kumot. Anong klaseng bansa ba ang Pilipinas para hamakin nila ng ganito? Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsaliksik, at doon natuklasan ko ang isang bagay na nakakagulat. Kahit na may mga hamong diplomatiko, ang pasaporte ng Pilipinas ay may malaking halaga sa buong mundo. Mayroon itong visa-free access sa mga pangunahing bansa sa ASEAN at mayroong matatag na ugnayan sa Estados Unidos, Europa at Japan. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya, isang global hub para sa business process outsourcing at tahanan ng ilan sa mga pinakamagagandang isla at pinakamasasayang tao sa mundo. Isa rin ito sa mga pinakamatatag na demokrasya sa Asya. Ang pasaporteng tinawag nilang basura ay sa katunayan isang pasaporteng may mataas na halaga. Sa sandaling iyon, nag-alab ang apoy ng paghihiganti sa aking puso. Kailangan kong makapunta sa Pilipinas. Kailangan kong makuha ang pasaporteng iyon. At isinumpa ko, darating ang araw na makikita ko silang lumuhod sa aking harapan. Kinabukasan, pumunta ako sa HR department. Gusto kong mag-apply para sa deployment program sa head office sa BGC, sabi ko. Nagulat ang HR manager. Ito raw ang unang pagkakataon na may isang empleyado mula sa Middle East branch na voluntaryong nag-apply para pumunta sa head office. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Nakataya ang buong buhay ko rito. Nang gabing iyon, may lumabas na mensahe sa aming group chat mula kay Nora. Narinig ko, nag-apply daw talaga si Mariam na pumunta sa Pilipinas. Siguro ilang buwan lang, iiyak na siyang babalik dito. Tignan na lang natin. Kinuha ko ang screenshot ng mensaheng iyon. Dahil darating ang araw, ipapakita ko itong muli sa kanila. Doon nagsimula ang aking paghihiganti. Pagkatapos kong isumite ang aking aplikasyon, isa na namang digmaan ang naghihintay sa akin sa bahay. Nagkaroon ng malaking gulo nang sabihin ko sa aking mga magulang, "Hinding-hindi!" Sigaw ng aking ama habang hinahampas ang mesa. Hindi ko papayagang ipadala ang aking anak na babae mag-isa sa isang hindi kilalang isla sa Silangang Asya. Umiiyak namang hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Bakit kailangan mong pumunta sa ganoong lugar? Maganda naman ang buhay mo dito sa Saudi. Ngunit hindi ako sumuko. Gabi-gabi, kinukumbinsi ko sila. Ipinapaliwanag kung gaano kaligtas ang Pilipinas at kung gaano kalaking oportunidad ito para sa aking karera. Pagkatapos ng isang linggong pakikipaglaban, nagbigay ang aking ama ng isang kondisyon. Kung sa loob ng 6 na buwan ay wala kang maipakitang resulta, babalik ka kaagad. Sa opisina, mas lumala ang sitwasyon. Sinimulan ni Nora ang hayagang pananabutahe. Lihim niyang kinukuha ang mga dokumento ng mga proyektong hawak ko, sinasadyang ibigay sa akin ang maling oras ng conference call sa head office at nagpakalat pa ng tsismis sa aming manager na hindi ako magaling sa aking trabaho. Isang araw, muntik na akong sumuko. Biglang nawala ang isang mahalagang presentation file. Kinailangan kong magpuyat para gawin itong muli. 4:00 ng madaling araw, sa isang tahimik na opisina, mag-isa akong nagtatype sa keyboard habang tumutulo ang aking mga luha. Gusto ko nang sumuko. Kailangan ko pa bang gawin ito? Naisip ko. Sakto, may pumasok na mensahe sa aking telepono. Galing kay Nora. "Gising ka pa?
Kung susuko ka lang sa pagpunta sa Pilipinas, hindi mo na kailangang magdusa ng ganyan. Sa sandaling mabasa ko iyon, bigla akong nagising, nagtiim ang aking bagang, at isinumpa ko sa sarili ko na hinding-hindi ako susuko. Kailangan kong makapunta sa Pilipinas at magtagumpay. 3 buwan ang lumipas at inilabas na ang resulta ng deployment. Direkta akong tinawagan ng HR mula sa head office. Sinabi nilang lubos nilang pinahahalagahan ang aking kaalaman sa Tagalog at ang aking performance sa trabaho. Inaprubahan ang aking deployment sa BGC head office sa loob ng 2 taon. Nang marinig ko ang balitang iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Tumakbo ako sa banyo ng opisina at doon humagulgol. Ang saya, ang ginhawa, at ang pananabik na isang hakbang na lang ako patungo sa aking paghiganti ay sabay-sabay kong naramdaman. Ang reaksyon ni Nora at ng mga kasamahan ko ay tulad ng inaasahan ko. Congratulations, sabi nila. Pero ang kanilang mga mata ay malamig. Pagkatapos ng trabaho, hinarang ako ni Nora. Ang galing mo pero kakayanin mo ba doon? Narinig ko, kahit mababait daw ang mga Pilipino, ang stress sa trabaho ay kakaiba, lalo na para sa isang babaeng Arabo. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Isang ngiti na nagsasabing, maghintay ka lang, 1 linggo bago ako umalis. Nagkaroon kami ng huling hapunan kasama ang aking pamilya. Hindi napigilan ng aking ina ang pag-iyak. Tahimik lang na kumakain ang aking ama. Sa huli, nagsalita siya. Okay lang kahit mabigo ka. Pwede kang bumalik anumang oras. Ang mga salitang iyon ang lalong nagsindi ng apoy sa aking puso. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako babalik bilang isang talunan. Madaling araw noong Marso 2022 nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagbaba ko ng eroplano, isang maalinsangan at banyagang hangin ang sumalubong sa akin. Isang halo ng takot at pananabik. Habang nakapila sa immigration, unang beses kong nasaksihan ang kapangyarihan ng pasaporte ng Pilipinas. Ang mga Pilipinong nasa kabilang linya ay dumaan lamang sa e-gate, ang automated immigration system, at sa isang iglap ay nakalabas na sila. Samantala, ako na may hawak na pasaporte ng Saudi Arabia ay kinailangang maghintay ng higit sa 30 minuto. Tinanong ako ng immigration officer tungkol sa layunin ng aking paglalakbay, kung gaano ako katagal mananatili at kung saan ang aking tutuluyan. Sa sandaling iyon napagtanto ko, darating ang araw, dadaan din ako sa mabilis na linya na iyan. Kailangan kong makuha ang pasaporte ng Pilipinas. At taas noo akong lalabas. Iniwan ko ang aking mga gamit sa isang studio unit na inihanda ng kumpanya sa Bonifacio Global City. Kahit maliit at banyaga, payapa ang aking pakiramdam. Siguro dahil sa wakas, narating ko na ang entablado ng aking paghihiganti. Mula sa bintana, tanaw ko ang nagniningning na skyline ng BGC. Habang pinagmamasdan ang mga ilaw, bumulong ako. Pilipinas, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang aking sarili. At doon, nagsimula ang aking buhay sa Pilipinas. Ang buhay sa Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa aking inaasahan. Sa unang araw ko sa trabaho, pagpasok ko sa head office, nanigas ang buo kong katawan sa kaba. Bilang isang babaeng Arabo na nakasuot ng hijab, inaasahan ko ang mga mapanuring tingin. Ngunit nagkamali ako. Ang mga kasamahan ko ay kusang lumapit para batiin ako. May ilan pa ngang nag-search ng pagbati sa Arabic para basahin sa akin. Inalok pa nila ako ng pearl milk tea
Ang mainit na pagtanggap ay nagpabawas sa aking kaba. Ngunit ang trabaho mismo ay isang malaking hamon. Kahit na may tiwala ako sa aking pinag-aralang Tagalog, ang mga salitang ginagamit sa mga meeting ay parang ibang lengguwahe. Ang mga ekspresyon na Pilipino lang ang nakakaintindi, ang paghahalo ng Tagalog at Ingles-Taglis, at mga acronyms ay sumasabog sa aking ulo. Ang isang report na kayang tapusin ng aking mga kasamahan sa loob ng 30 minuto ay inaabot ako ng 3 oras. Pagkalipas ng isang buwan, kinausap ako ng aking team leader. Sa totoo lang, Mariam, hindi mo naabot ang aming inaasahan. Kung wala kang maipakitang pagbabago sa iyong 6-month evaluation, kailangan ka naming ibalik sa Riyadh. Habang naglalakad ako palabas ng kanyang opisina, bumagsak ang aking mga luha. Nagtago ako sa banyo at doon umiyak ng matagal. Nang gabing iyon, nag-message si Nora. Kumusta ka na dyan? Mahirap, no? Sinabi ko na sa'yo, dapat nakinig ka sa akin. Hindi ako sumagot. Sa halip, umupo ako sa aking desk. Binuksan ang aking aklat sa Tagalog at nag-aral hanggang 3:00 ng madaling araw. 4 na oras na tulog, tapos papasok na ulit sa trabaho. Naging ganoon ang aking buhay sa loob ng ilang buwan. Mabuti na lang, malaki ang naitulong ng aking mga kasamahan kapag may hindi ako maintindihan. Mabait nilang ipinapaliwanag. Kapag nagkakamali ako, hindi nila ako pinapagalitan, bagkus ay tinuturuan nila ako ulit. Sa tanghalian, dinadala nila ako sa mga masasarap na karinderya at pinapakilala sa akin ang pagkain sa mga night market. Dahil sa kanila, bumilis ang aking pag-adjust. Si Isay, lalo na ang pinakamaalaga sa akin. Siya ang katabi ko sa opisina. Mula sa simula, sinabi niyang, "Huwag akong mahihiyang magtanong." Tinuruan niya ako ng mga Pinoy slang, mga teknik sa trabaho, at pagkatapos ng trabaho, isinasakay niya ako sa kanyang motorsiklo para libutin ang iba't ibang sulok ng Maynila. Tuwing nahihirapan ako, nakikinig siya at pinapalakas ang aking loob. Isang gabi, habang pagod na pagod ako sa overtime, lumapit si Isay at inabutan ako ng isang baso ng sagot gulaman. "Kaya mo yan, Meriam," sabi niya. "Nakikita ko ang pagsisikap mo. Ang mga Pilipino hanga sa mga taong masipag at determinado." Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako. Para itago ito, sinipsip ko na lang nang tuloy-tuloy ang sago. Dumating ang araw ng aking 6-month evaluation. Nanginginig akong umupo sa harap ng aking team leader. Binuklat niya ang aking mga dokumento. "Mariam, malaki ang ipinagbago mo. Inaprobahan na ang extension ng iyong deployment." Sa sandaling iyon, parang nabunutan ako ng tinik. Nagtagumpay ako. Lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Paglabas ko ng opisina, tumakbo ako kay Isay. Wala akong masabi. Hinawakan ko lang ng mahigpit ang kanyang kamay. Ngumiti si Isay at sinabing, "Sabi ko sa'yo, ngunit ang tunay na layunin ay malayo pa. Ang pagkuha ng pagkamamamayang Pilipino, iyon ang huling hantungan." Pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako sa Bureau of Immigration at Philippine Statistics Authority para magtanong. Mahigpit ang mga kondisyon, mayroong paraan para sa mga highly skilled foreign professionals na hindi kailangang isuko ang kanilang orihinal na pagkamamamayan, ngunit napakataas ng kwalifikasyon. Kailangan mong patunayan na mayroon kang malaking kontribusyon sa bansa o mayroong pambihirang kakayahan. Ang regular na naturalisasyon ay nangangailangan ng ilang taong paninirahan, pagpasa sa pagsusulit sa wika at kultura ng Pilipinas, patunay ng mabuting pagkatao, at sapat na kakayahang pinansyal. Bawat isa ay parang isang mataas na bundok. Kailangan kong makahanap ng paraan. Gabi-gabi,
Nagsasaliksik ako online. Nagpasya akong subukan ang landas ng highly skilled professional. Kahit mahirap, ito ang pinakamahusay na paraan para patunayan ang aking kakayahan. Ipinangako ko sa sarili ko na kailangan kong gumawa ng isang bagay sa kumpanya na kikilalanin ng lahat, isang bagay na magiging basihan para sa aking aplikasyon. Sinabi ko kay Isay ang aking plano. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto mo talagang maging Pilipino? Tanong niya. Tumango ako. Tinitigan ako ni Isay ng matagal. Kung ganoon, mas lalo kitang tutulungan. Gawin natin to ng magkasama. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talarawan. Kailangan kong makuha ang pasaporte ng Pilipinas. Ipapakita ko kay Nura na hindi ito basura, kundi isang susi patungo sa buong mundo. Nagsimula na ang ikalawang yugto ng aking paghihiganti. Para sa espesyal na naturalisasyon, kailangan ko ng pambihirang tagumpay. Dumating ang pagkakataon sa hindi inaasahang paraan. Nagpasya ang kumpanya na sumali sa bidding para sa isang malaking proyekto sa Saudi Arabia. Kailangan nila ng isang taong nakakaintindi sa merkado ng Middle East. Natural, nabanggit ang pangalan ko. Mariam, tawag sa akin ang aking manager. Sa tingin mo, kaya mong pamunuan ang proyektong ito? Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang entablado para patunayan ang aking sarili. Sa loob ng 3 buwan, nagtrabaho ako na parang wala ng bukas. Nagre-revisa ako ng mga proposal hanggang madaling araw. Nakikipag-video conference sa mga buyer mula sa Saudi at bumubuo ng mga marketing strategy na akma sa kanilang kultura. Ako lang ang nag-iisang tao sa kumpanya na kayang magsalita ng Arabic at Tagalog. Sa tabi ko, laging nandoon si Isay. Tinuturuan ako ng tamang business etiquette at presentation skills na akma sa kulturang Pilipino. Nagkaroon din ng krisis. Nabalitaan naming mas mababa ang presyong inalok ng aming kakumpetensya, nanlumo ang buong team. Ngunit hindi ako sumuko. Nagpuyat ako para baguhin ang aming diskarte. Inalam ko kung ano ba talaga ang gusto ng Saudi side at nalaman ko hindi presyo ang habol nila, kundi ang kalidad, tiwala at pangmatagalang partnership na simbolo ng isang tatak Pilipino. Sa araw ng final presentation, lumipad ako papuntang Riyadh. Nanginginig ang aking mga binti nang pumasok ako sa conference room. Sa harap ng mga matataas na opisyal ng Saudi, ipinaliwanag ko sa Arabic ang teknolohikal na kahusayan ng aming kumpanyang Pilipino. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng presentasyon, isang mataas na opisyal ang lumapit sa akin at nakipagkamay. Hindi ko akalain na may ganitong klaseng talento ang isang kumpanya mula sa Pilipinas. Isang linggo pagkatapos, dumating ang balita na panalunan namin ang kontrata na nagkakahalaga ng katumbas ng 7 bilyong piso. Ito ang pinakamalaking order na nakuha ng kumpanya mula sa rehiyon ng Middle East sa kasaysayan nito. Pinuri ako sa harap ng mga executive ng kumpanya. Sa sandaling iyon, bumuhos ang aking mga luha. Ang pakiramdam na nagawa ko ay nagpanginig sa buo kong katawan. Nakarating din ang balita sa branch sa Riyadh. Nag-message si Nura, "Congratulations. Pero ano ngayon? Dayuhan ka pa rin diyan, di ba? Kahit magtagumpay ka sa Pilipinas, babalik ka pa rin dito." Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang screenshot ng mensahe. Dahil darating ang araw, ipapakita ko ito sa kanya. Dahil sa tagumpay ng proyekto, inalok ako ng kumpanya ng isang permanenteng posisyon, hindi na deployment, kundi isang regular na empleyado ng head office. Nanginginig ang aking kamay habang pinipirmahan ko ang kontrata. Ngayon,
legal na akong makakapagpatuloy sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Kasabay nito, naghanda ako para sa pagsusulit sa wikang Pilipino. Pagkatapos ng trabaho, pumapasok ako sa isang review center. Tuwing weekend, maghapon akong nag-aaral sa library. Ang target ko ay ang pinakamataas na antas. Tinulungan ako ni Isay sa mga mock interview at pag-edit ng aking mga sanaysay. Sa araw ng pagsusulit, basang-basa ng pawis ang aking mga kamay. Pagkatapos kong sagutan ang lahat, pakiramdam ko ay lutang ako. Isang buwan, pagkatapos, lumabas ang resulta. Pasado ako at nasa pinakamataas na antas. Tinitigan ko ang screen ng paulit-ulit bago ako makapaniwala. Ngayon, halos kompleto na ang mga requirements ko para sa naturalisasyon, rekomendasyon mula sa kumpanya, mga dokumento ng tagumpay ng proyekto, sertipiko ng pagsusulit sa wika, at mga tax return. Dala ang isang malaking folder. Pumunta ako sa Bureau of Immigration at isinumite ang aking aplikasyon para sa highly skilled professional naturalization. Dahil ito ay isang special case, magiging mahigpit ang pagsusuri, mangyaring maghintay ng may pasensya, sabi ng staff. Nagsimula ang paghihintay. Bawat araw ay parang isang taon. Paano kung tanggihan ako? Maraming gabi akong hindi makatulog. Hanggang isang araw, tumawag ang staff mula sa immigration. Halos tumigil ang puso ko. Nanginginig kong sinagot ang tawag. Miss Mariam, congratulations po. Naaprubahan na po ang inyong aplikasyon para sa naturalization. Maaari na po kayong pumunta dito para sa proseso ng pagkuha ng inyong national ID at pasaporte. Sa sandaling iyon, napaupo ako sa sahig ng opisina at humagulgol. Nagulat ang mga kasamahan ko at tumakbo palapit sa akin, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Sa wakas, nagawa ko. Tinawagan ko si Isay, pero hindi ako makapagsalita, iyak lang ako ng iyak. Naintindihan niya. Ganoon ba? Congratulations, Miriam. Ilang araw pagkatapos, natanggap ko ang aking Philippine National ID at nag-apply para sa aking pasaporte. Habang tinitingnan ko ang aking pangalan sa ID, napuno ng emosyon ang aking puso. Naaalala ko pa ang sandaling nanumpa ako ng katapatan sa Republika ng Pilipinas. Nanginginig ang aking boses. At ganoon, ako ay naging isang ganap na mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, oras na para simulan ang tunay na paghihiganti. 2 buwan pagkatapos kong makuha ang aking pasaporte, natanggap ko ang aking unang business trip sa ibang bansa. Ang Dubai International Technology Expo, ang pinakamalaking IT exhibit sa Middle East. Ang aming kumpanya ang namamahala sa Philippine Pavilion at ako ay ipinadala bilang business manager na marunong mag-Arabic. Dala ang aking bagong pasaporte, puno ako ng kaba at pananabik. Sa departure hall ng NAIA, bumibilis ang tibok ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na ipapakita ko ang aking pasaporte ng Pilipinas. Tumayo ako sa harap ng e-gate, inilagay ang aking pasaporte at tumingin sa scanner. Sa isang beep, bumukas ang gate. Wala pang 10 segundo. Ang dating mahabang pila at paghihintay gamit ang pasaporte ng Saudi ay parang isang kasinungalingan na lang. Pagdating sa Dubai, mas malaking sorpresa ang naghihintay. Bagamat kailangan ng e-visa para sa mga Pilipino papuntang Dubai, dahil ang Pilipinas ay isang malakas na partner sa kalakalan, ang mga business traveler na may hawak na pasaporte ng Pilipinas ay may access sa fast track lane. Pumunta ako sa business fast track lane.
Tiningnan ng immigration officer ang aking pasaporte. Ngumiti at tinatakan ito ng welcome. Sa sandaling iyon, mula sa kabilang linya, para sa mga ordinaryong dayuhan, may narinig akong pamilyar na boses. Bakit ang tagal? Dala ko naman lahat ng dokumento. Halos tumigil ang puso ko. Si Nora, si Hannah, si Lina, at si May. Silang apat ay nakapila sa mahabang linya. Namumula ang mga mukha sa inis habang dumadaan sa masusing pagsusuri. Natapos na ako sa immigration at papunta na sa baggage claim. Sinasadya kong bagalan ang aking paglakad hanggang sa mapansin nila ako. Mariam, boses ni Nura. Lumingon ako. Ang mga mata nilang apat ay nakatuon sa akin. Isang halo ng gulat at pagkalito. Kinawayan ko sila at ngumiti. Long time no see. Nang makalabas sila sa immigration, hila-hila ko na ang aking maleta. Patakbong lumapit sa akin si Nura. Hinihingal. Anong nangyari? Bakit ang bilis mo? Kinuha ko ang aking pasaporte mula sa aking bag at ipinakita sa kanya ang pulang pabalat na may malinaw na nakasulat na Pilipinas. Ang pasaporte ng Pilipinas ay may espesyal na pribilehiyo para sa business travel, sabi ko. Namutla silang apat. Nakuha mo talaga ang pasaporte ng Pilipinas? Nauutal na tanong ni Hana. Tumango lang ako at tumalikod. Kahit naririnig ko ang kanilang bulungan, hindi ko na pinansin. Sa expo, nagpatuloy ang pagbabago ng sitwasyon. Ang Philippine Pavilion ay nasa gitna ng exhibit hall, isang malaking espasyo kung saan tampok ang mga kilalang kumpanya mula sa Pilipinas. Ako ay isang opisyal na delegado ng aming kumpanya, nakasuot ng VIP pass. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ako ng isang meeting kasama ang mga buyer, dumaan sina Nora. Natigilan sila. Tinitingnan nila ako habang nakikipagkamay ako sa mga executive ng mga kumpanyang Pilipino at nagsasalin para sa mga Arabong buyer. Isa sa mga buyer ang nag-abot sa akin ng kanyang business card. Ah, Pilipino ka pala. Kampante kaming makipagnegosyo sa mga kumpanyang Pilipino. Sigurado ang kalidad. Napakasarap pakinggan ng mga salitang iyon. Nakita ko kung paano nanigas ang ekspresyon ni Noura. Sa huling araw ng expo, nagkaroon ng reception sa Philippine Pavilion, isang event na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno at mga CEO ng mga global na kumpanya. Pumasok ako bilang bahagi ng delegasyon ng Pilipinas. Habang tinitingnan ang aking imbitasyon sa entrance, nakita ko sina Nora na nakapila sa linya para sa mga general visitors. Nagtama ang aming mga mata habang papasok ako sa VIP entrance. Mayroong kakaibang emosyon sa mga mata ni Nora, galit, inggit o pagsisisi. Bahagya akong tumango at pumasok sa loob. Sa loob ng reception, isang opisyal mula sa Department of Trade and Industry ng Pilipinas ang bumati sa akin. Narinig ko na malaki ang naitulong mo sa aming ugnayan sa Middle East. Salamat sa iyong serbisyo. Habang hawak ko ang aking champagne, tanaw ko ang nagniningning na gabi ng Dubai. Ito ay isang tanawin na hindi ko man lang pinangarap 3 taon na ang nakalilipas. Dala ang pasaporteng minsang tinawag na ulila. Narito ako, tumatanggap ng VIP treatment sa isang pandaigdigang entablado. Nagpadala ako ng litrato kay Isay. Agad siyang sumagot. Ang galing! Nagsisimula na ang paghihiganti. Nang gabing iyon sa hotel, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Nora. Mariam, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Hindi pa ito ang tamang oras. Ang tunay na paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Pagbalik ko mula sa Dubai,
tuluyan nang nagbago ang aking katayuan sa kumpanya. Kinilala ako bilang eksperto sa merkado ng Middle East. Naging bahagi ako ng mga high-level meetings at sunod-sunod ang aking mga business trip, Singapore, Germany, UK. Naging pang-araw-araw na sa akin ang paglalakbay sa buong mundo, dala ang pasaporte ng Pilipinas. Ang mga pinto ng halos 70 bansa ay bukas para sa akin. Ganito pala ang pakiramdam, naisip ko. At doon, isang espesyal na pagkakataon ang dumating. Naging bahagi ako ng delegasyon ng aming kumpanya para sa Global Tech Leaders Summit na gaganapin sa Maynila, isang pagtitipon ng mga CEO mula sa mga nangungunang kumpanya sa buong mundo at mga opisyal ng gobyerno. Dahil ang Pilipinas ang host country, ako ang naatasang mamahala sa networking para sa rehiyon ng Middle East. Isang linggo bago ang event, isang di inaasahang balita ang dumating. Sa listahan ng delegasyon mula sa Saudi Arabia, may isang pamilyar na pangalan ng kumpanya, ang dati kong pinagtatrabahuhan sa Riyadh, at sa listahan ng mga dadalo, nandoon ang pangalan ni Nora. Tumibok ng malakas ang aking puso. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon para sa aming huling paghaharap. Ang SMX Convention Center sa Maynila ay puno ng mga tao. Nagwawagay-wayan ang mga bandila ng iba't ibang bansa. Ako, na may suot na ID ng host nation Philippines, ay naglakad papunta sa VIP lounge. Sa entrance, natigilan ako. Sina Nora ay nakapila sa registration para sa general attendees. Ang kanilang mga ID ay kulay asul para sa general attendee. Ang sa akin ay kulay ginto para sa VIP. Nagkatinginan kami. Nanigas ang mukha ni Nora. Kalmado akong tumango at pumasok sa VIP lounge. Sa loob, isang vice-presidente ng isang German car company ang lumapit sa akin para makipagkamay. Pinupuri ang teknolohiya ng Pilipinas. Isang executive mula sa isang Japanese electronics company ang nagpahayag ng paghanga sa bilis ng innovation sa bansa. Lahat sila ay nagpakita ng malaking interes sa Pilipinas. Sa hapon, oras na para sa presentasyon ng bawat delegasyon. Nang tawagin ang delegasyon ng Pilipinas, tumayo ako sa entablado. Sa harap ng higit sa 500 na manonood, ipinahayag ko ang tagumpay ng aming kumpanya sa pagpasok sa merkado ng Middle East. Nang matapos ko ang aking presentasyon na may halong Arabic at English, nagpalakpakan ang mga tao. Pagbaba ko sa entablado, nakita ko si Nora. Mag-isa siyang nakatayo sa hallway, namumutla. Mariam, ikaw, bahagi ka talaga ng delegasyon ng Pilipinas? Ipinakita ko ang aking ID, Republika ng Pilipinas. Ang gintong VIP ID ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi nakapagsalita si Nora. Pagkatapos, mahina siyang nagtanong, paano nangyari ito? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tinanong ko siya, gaano katagal bago ninyo nakuha ang visa para makapunta dito gamit ang pasaporte ng Saudi? Nanginig ang kanyang ekspresyon. 2 buwan, pabulong niyang sagot. Ang paghahanda ng dokumento, interview, at paghihintay. Kalmado kong sinabi, ako, dala ko lang ang pasaporte ko. Ang Pilipinas ay may visa-free access sa maraming bansa. Iniwan ko siya doon sa dinner banquet. Isang mas dramatikong pangyayari ang naganap. Ang kalihim ng Department of Trade and Industry mismo ang lumapit sa aming mesa. Miss Mariam, narinig ko ang malaki mong kontribusyon sa pagpapalakas ng ating kalakalan sa Middle East. Salamat.
Habang nakikipagkamay ako sa kalihim, naramdaman ko ang mga mata ni Nora mula sa malayo. Ang kanilang mesa ay nasa isang sulok para sa mga general attendees. Paglabas namin, lumapit si May, namumula ang mga mata. Miriam, sabihin mo sa akin ang totoo. Ganoon ba talaga kalakas ang pasaporte ng Pilipinas? Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ang Henley Passport Index. Ipinakita ko ang bilang ng mga bansa na maaring puntahan. Nakita niya ang pagkakaiba. Tila ngayon niya lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Habang pauwi sa hotel, tinawagan ko si Isay. Nakita ko si Nora ngayon at nakipagkamay ako sa kalihim. Masaya kong sabi. Tumawa si Isay. Ngayon pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Nang gabing iyon, nagpadala si Nora ng isang mahabang mensahe, humihingi ng tawad. Sinasabing nagkamali siya na wala siyang alam tungkol sa Pilipinas. Mahaba ang kanyang sinulat. Ngunit hindi ako sumagot dahil hindi pa tapos. Para sa perpektong paghihiganti, mayroon pang isang huling entablado. Ang huling entablado ng aking paghihiganti ay dapat sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Riyadh. Bumalik sa lugar kung saan ako hinamak at ininsulto 3 taon na ang nakalilipas. Dumating ang pagkakataon. Nagpasya ang kumpanya na idaos ang appointment ceremony para sa bagong Middle East Regional Manager sa Riyadh branch. At ang bida sa okasyong iyon ay ako. Sa eroplano, naaalala ko ang araw na umalis ako sa syudad na ito na umiiyak ang mga pangiinsulto tungkol sa ulilang pasaporte. Ngayon, lahat ay magbabago. Pagdating sa King Khalid International Airport sa Riyadh, ang unang sorpresa ay naghihintay. Ipinakita ko ang aking pasaporte ng Pilipinas. Nanlaki ang mata ng immigration officer. Mula sa Pilipinas, welcome! Dahil sa lumalakas na ugnayan sa kalakalan sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas, nagbago na rin ang trato sa mga Pilipino. Visa on arrival, mabilis na proseso. Natawa ako nang maalala ko ang sinabi ni Nora na babaliwalain lang ang pasaporte ng Pilipinas kahit sa Saudi. Paglabas ng airport, isang itim na Mercedes-Benz ang naghihintay. Welcome, Manager Miriam, sabi ng driver. Sa sasakyan, may mensahe mula kay Nora. May kailangan akong sabihin sa iyo sa appointment ceremony bukas. Hindi ako sumagot dahil bukas matatapos na ang lahat. Sa araw ng appointment, puno ng empleyado ang conference room ng Riyadh branch. Ang mga executive mula sa head office ay nanonood sa pamamagitan ng video call. Nakatayo ako sa harap. Ang mga taong humamak sa akin 3 taon na ang nakalilipas ay nakaupo sa ibaba, nakatingin sa akin. Nasa unahan si Nora, kasama sina Hannah, Lina at May. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi mabibili, isang halo ng pagkabigla at pagkalito. Ngayon, sabi ng Vice President mula sa head office, itatalaga natin si Miss Mariam bilang ang bagong Middle East Regional Manager. Si Miss Mariam ay nagpakita ng pambihirang tagumpay sa head office, lalo na sa pagbubukas ng merkado sa Middle East. At bilang isang bagong mamamayan ng Republika ng Pilipinas, inaasahan naming magiging tulay siya sa pagitan ng Pilipinas at Middle East. Nagpalakpakan ang lahat. Nagtama ang aming mga mata ni Nora. Namumula ang kanyang mga mata nang ako na ang magsalita. Nanginginig ang buo kong katawan, ngunit matatag ang aking boses. 3 taon na ang nakalilipas. Nagtrabaho ako sa opisinang ito. Nang sabihin kong gusto kong pumunta sa Pilipinas, marami ang nag-alala para sa akin. Sinabi nilang walang kapangyarihan ang pasaporte ng Pilipinas at magdurusa lang ako doon. Tumahimik ang buong silid.
Nakita kong namutla si Nora. Ngunit binigyan ako ng Pilipinas ng pagkakataon. Patuloy ko. Binigyan pa nila ako ng karangalan na maging isang Pilipino. Kung bakit ako nakatayo dito ngayon, ito ay dahil sa bansang iyon. Huminto ako sandali at inilabas ang aking pasaporte. Ang pulang pabalat ay kumikinang. Ang pasaporteng ito ay tinatanggap sa buong mundo. Mayroon itong visa-free access sa maraming bansa. Ito ay isang pasaporteng iginagalang saan man ako magpunta. Hindi ito isang basurang papel. Ito ay isang makapangyarihang tiket patungo sa buong mundo. Nagkaroon ng bulungan. Tinitigan ko si Nora. 3 taon na ang nakalipas. May nag-alok ng pustahan. Sabi niya, kung makakatanggap ako ng espesyal na trato gamit ang pasaporteng ito, ibibigay niya sa akin ang kanyang mga designer bags. Naimbitahan ako sa isang VIP reception sa Dubai. Tumayo ako sa entablado bilang kinatawan ng Pilipinas sa Maynila. At ngayon, nakatayo ako rito bilang inyong regional manager. Tapat na ba iyon? Natahimik ang lahat. Ang lahat ng mata ay nasa kay Nora. Namula ang kanyang mukha. Hindi ko kailangan ang mga designer bags, sabi ko bilang pangwakas. Sa halip, kung maaari ninyong alisin ang inyong mga maling akala tungkol sa Pilipinas, iyon ay sapat na para sa akin. Pagkatapos ng seremonya, dahan-dahan kong inayos ang aking mga gamit. Narinig ko ang mga yabag ni Nora. Mariam, lumingon ako. Nakatayo siya roon. May mga luha sa kanyang mga mata. Patawad, nanginginig niyang sabi. Patawad talaga. Nagkamali kami. Tungkol sa Pilipinas. Tungkol sa pangiinsulto sa iyo. Lahat. Naging isa akong hangal. Lumapit din sina Hana, Lina, at May. Lahat ay nakayuko. Ang galing mo, Mariam, sabi ni May. Kami ang nakakulong sa aming mga maling akala. Hindi namin alam kung gaano kadakila ang Pilipinas. Pwede mo ba kaming turuan kung paano maging mamamayan ng Pilipinas? Tanong ni Hana. Gusto ko ring magtrabaho doon. Tiningnan ko sila. Ang mga alaala ng nakalipas na 3 taon ay bumalik. Ang kahihiyan, ang galit, ang mga luha. Ngayon, tapos na. Kompleto na ang aking paghihiganti. Ngumiti ako. Sige, sasabihin ko sa inyo. Pero hindi madali. Kailangan ninyong magsumikap ng husto. Mapapatawad mo pa ba kami? Tanong ni Nora. Nag-isip ako. Pinapatawad ko kayo. Pero hindi ko makakalimutan. Dahil ang mga alaalang iyon ang nagdala sa akin dito. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Riyadh, tinawagan ko si Isay. Tapos na, Isay. Kumpleto na ang paghihiganti. Magaling, sagot niya. Ngayon, ang tunay na buhay mo ay nagsisimula na. Pagkababa ng telepono, naalala ko ang gabi, 3 taon na ang nakalipas, kung saan ako umiyak at nangako sa sarili ko na babalik ako at patutunayan ang kanilang pagkakamali. Nagawa ko. Taas noo akong bumalik. Dala ang pasaporte ng Pilipinas. Ang mga taong humamak sa akin ay yumuko. Naipakita ko ang tunay na kapangyarihan ng pasaporteng minsang tinawag na ulila. Umiyak ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat at tagumpay. Pilipinas, salamat. Ang ibinigay mo sa akin ay hindi lang isang pasaporte, isang bagong buhay, isang bagong pagkakataon, isang bagong pagkakakilanlan, at isang perpektong paghihiganti. Mula noon, naging ibang tao na ako. Tapos na ang paghihiganti. Ngunit ang aking kwento ay nagsisimula pa lang. Bilang regional manager, palagi akong naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Riyadh. Isang buhay na hindi ko man lang pinangarap. Kamakailan, habang nasa NAIA, natigilan ako.
Habang dumadaan sa e-gate, sa loob lamang ng 10 segundo, naramdaman ko ang lahat. Ang gate na ito ay nagbubukas ng pinto sa napakaraming bansa sa buong mundo. Saan man ako magpunta, ako ay tinatanggap. At lahat ng ito ay dahil ako ay isang Pilipino. Sa ibang bansa ko, lalong naramdaman kung gaano kadakila ang Pilipinas. Ang mga buyer sa Dubai na nagtitiwala sa produktong gawa sa Pilipinas. Ang mga negosyanteng Aleman na humahanga sa talento ng mga Pilipino. Ang mundong kumikilala sa Pilipinas. Ang halaga ng pasaporteng ito ay hindi lang tungkol sa mga numero. Ito ay patunay ng tiwala ng mundo sa Pilipinas. Ito ay pagkilala na bilang isang mamamayan ng Pilipinas saan man sa mundo, karapat-dapat kang igalang. Paano narating ng islang ito ang ganitong estado? Mula sa isang bansang agrikultural, naging isang economic powerhouse, isang tanglaw ng demokrasya sa Asya, at isang bansa na may pasaporteng kinikilala ng mundo. Kung minsan, habang naglalakad sa tabi ng Manila Bay o pinagmamasdan ang skyline ng BGC, iniisip ko, ang ibinigay sa akin ng bansang ito ay hindi lang pagkamamamayan. Binigyan niya ako ng bagong pangarap at bagong dangal. Kamakailan, tinanong ako ni Isay, ano ang pinakamagandang bagay sa pagiging Pilipino? Nag-isip ako, ang pagiging taas noo, sagot ko. Saan man ako magpunta, kapag sinabi kong Pilipino ako, nagbabago ang tingin ng mga tao. Puno ng kabaitan at respeto. Iyon ang pinakamaganda. Ngumiti si Isay. Ikaw, Mariam, ay isang tunay na Pilipino. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Kahit na may dugo akong Arabo, ang puso ko ay isang ganap na Pilipino. Mahal ko ang bansang ito at ipinagmamalaki kong maging mamamayan nito. Kung ikaw ay isang Pilipino, ang katotohanang iyon pa lang ay sapat na para ipagmalaki ang Pilipinas na kinikilala ng mundo, ang pasaporte ng Pilipinas na hinahangaan ng mundo, at ang mga Pilipinong iginagalang ng mundo. Ako ang Pilipinong iyon at ikaw din ang Pilipinong iyon. Pilipinas, mahal kita.